Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-uusapan natin mga kababayan ay itong mga kulto ni Kibuloy. Itong KOJC. Talaga pong they are above the law. Hindi po nila kinikilala ang ating batas. Binabastos po nila ang ating batas. Binabastos nila ang gobyernong Marcos, ang mga kapulisan. No, kasi po dito, magngingit-ngit kayo sa balita ng Sunstar Davao. No, at ganun din po yung sinasabi natin, ito na inaisama na natin ito sa ating live stream, yung sinasabi nilang martial law di umano daw po sa Davao City. Yung mga gunggong, no? Kasi nga probably majority of Davao City residents mga gunggong. O yan, magalit kayo kung magalit kayo, di ba? And then dito rin po meron pong nabunyag tungkol sa bayan na yan, sa pamumuno po, pangwawalang hiya ng gobyerno ng Davao City, lalong-lalo na ang mga kapulisan diyan na tama lang na talagang dapat alisin ang mga yan. Kaya nga po 'di ba panay ang relief sa mga kapulisan. Kasi po dito sa natuklasan ni General Torre, Talagang ito balita po sa Mindanao ito, Mindanaoan News ito, Hindi sila natatakot kay Digong. Buti pa yun, hindi sila natatakot itong mga kapulisan natin. Naboljak na po natin sila diyan sa ating live stream kanina. Di po ba? Di ko nga nabasa yung mga comment nyo, pasensya naman. Kasi talagang kailangan nating ituloy-tuloy yung train of thought natin para hindi po tayo mawala sa ating sasabihin. Pero iniisip ko itong pamunuan ng Davao, na impluwensyahan ang mga kapulisan, mga sinungaling, mga mandarambong ba kayo? O yan, question, kayo po ang huhusga. Sabi nga nung gagong vlogger dito na napakasinungaling na naglabas na naman ng kanyang vlog na may in-interview pa pero soplak naman. Sa next video natin yan, abangan nyo, titirahin natin yun. Kasi binanatan na po ni Boss Mike Cervera yun. Pero dadagdagan natin. Kala nila sila lang pwedeng mag-ingay? Akala nila sila lang ang may naratiba na pwedeng manira? Di ba? Yan po mga kababayan. At iuhuli natin itong taong ito, itong talakitok na ito, ayaw tumigil. Nananawagan na po siya. May panawagan na po itong talakitok na ito. Ewan ko ba, bakit kasi hindi pa ito madisbar, hindi pa ito kasuhan ng ating mga otoridad. Okay, pasensya na kung high blood tayo. Kanina pa po ako high blood, Maski na po meron na akong Starbucks pampa-cool down, hindi pa rin po. Courtesy po ito ng ating mga taga-subaybay. Okay, sa ating mga members, dahil sa inyo, sa mga panunood nyo ng mga ads, nakapag-Starbucks ako. At dala-dala pa din natin yung ating manok. Sample muna dyan, dun sa talakitok. Okay, shout out po sa lahat ng ating channel members and followers, mga nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa nagsishare ng kanilang blessings, at kanina po sa ating live stream, si Lola Carclea ay nagpa-super sticker o nag-super chat ng 1999 para daw po yun sa kanyang friend na si Adam James, hindi po para sa akin. Salamat po Lola Carclea, and ganun din po sa mga nakasama natin sa video video premiere at sa ating live stream diyan po sa comment section. At ating pong tulungan itong isang vlogger, na ating sinusuportahan lang sa panonood ng kanyang mga videos, si Mamita Star Talk. Tulungan po natin si Mamita, paangatin natin siya, ipakilala natin siya kasi katuwang natin siya sa pagtatanggol sa gobyernong ito at bumoboljak din kung nagkakamali ang
gobyernong Marcos, no? Tulungan po natin si Mamita, no? Okay? So, hindi ko na ako maisa-isa lahat. Shout out lahat sa inyo. Maraming salamat sa lahat ng inyong tulong, no? Sa patuloy niyong pagtangkilik at hindi po kayo bumibitaw sa ating channel maski na tayo po ay nakakapagbitaw ng mga foul languages. Pasensya naman po, no? At kung naboboldyak natin ng Marcos administration, may katwiran. Hindi po yung walang ebidensya. Okay? Tulad nung iba na puro daldal lang. Okay? Simulan po natin dito sa balita ng Sunstar Davao. Nagmamayabang po ang KOJC. Hinahamon po nila ang mga kapulisan at sila po ay magbibigay ng pabuya sa mga taong yung gustong huhuli kay Kibuloy. No? Tingnan po natin para maintindihan nyo yung sinasabi ko. Ayan po. KOJC offers 20 million pesos. Boy, ang daming pera, ha? Saan galing ang pera nyo? Di ba? Challenging PNP's efforts to capture Kibuloy. Kita ninyo? Dito pa lang sa title, malalaman nyo na na ito palang kultong KOJC ay paldong-paldo. Dapat yan, imbestigahan yan. Saan ang gagaling ang pera ninyo? Di ba? Pangalawa, hindi nila ginagalang ang ating mga otoridad. They are challenging it. May warrant of arrest na, but still, they are harboring a criminal. Sabi na natin criminal, ayaw lang lumabas Di ba? Ano yan yung a plight, sabi nga ni Rimulya, a plight is a sign of guilt. Nagtatakbo nagtatago. O therefore, guilty sa paningin natin, maski na wala pa sa court of law. Ayaw humarap di sabi na natin guilty siya. Di ba? By that idiom, a plight is a sign of guilt. Di ba? Ayaw mong magpakita, ayaw mong harapin. Ang yabang-yabang mo Kibuloy na dalhin sa proper forum. Nung dinala ng mga biktima mo, sa korte, nung nalaman mo yung isang kasong qualified human trafficking na walang bail, umurong ang bayag mo. Wala kang bayag, Kibuloy. Ang yabang-yabang mo. Ikaw, dadaan lahat sa'yo. Hindi kayo makapunta sa langit kung hindi kayo dadaan sa akin. Wow naman! Ano, lahat tirahin mo? Ano, lahat lagyan mo ng palmolive, maski na lalaki? Tangina, nasa'yo ba ang langit? Wow naman! O dyan pa lang, sa headline title pa lang, challenging PNP's effort. Ibig sabihin, wala kayo palang pulis Mga banu pala kayo DILG Abalos Rimulya, mga banu pala kayo, wala kayong kwenta, sayang yung intelligent funds ninyo. Ganyan ang pinaparating sa inyo nitong KOJC at mas mayaman sila sa inyo. Dinoble yung reward na kung sino man ang gustong huhuli kay Kibuloy. Biruin nyo, sabi dito the KOJC has challenged the PNP by offering 20 million pesos worth of reward money for information about anyone who wants to capture and exterminate Kibuloy. Dito po, sinasabihan nila na ipaalam nyo sa amin yung mga taong gustong manghuli at mag-exterminate kay Kibuloy, kay Duterte, at yung 5 pa, babayaran namin kayo. Sino yun? Sino mga kababayan ang gustong humuli? Hindi naman gustong i-exterminate ng mga kapulisan. Si Kibuloy o si Duterte. Bakit? May kaso ba si Duterte? Paalam daw sa kanila kung sino man. Ayun, dyan naman nasa harapan ninyo Bakit kailangan pang ipaalam sa inyo? Ang ginagawa nyo lang is you are taunting, no? Yung taunting, yung panunuya, pang-iinis, pang-aasar sa mga kapulisan. O ngayon, ikaw Abalos, hindi ka ba nasasaktan dyan? Kasi parang walang kwenta po ang intelligence ninyo. Walang silbi ang intelligence funds ninyo. Tinutuya pa kayo, 10 million lang pala kaya nyo Di doblehin na namin, ipaalam ninyo kung sino yung mga gustong
manghuli at mag-exterminate dun sa kanilang bulaang propeta kay Prime Minister ni Baal at dun sa 5. Actually, yung isa nahuli na. Di po ba? Biruin nyo ang kakapal ng mukha nitong mga to. Wanted! May warrant of arrest. Ayaw nilang ilabas. They will die for Quiboloy. They will die for those four. Four na lang. Kasi nahuli na yung isa si Pauline Canada Di ba? Biruin nyo. Mamatay kung mamatay dahil lang sa pinoprotektahan nila si Quiboloy. Hindi nila alintana ang batas, mga kababayan. Kultong-kulto yan. Hindi sila marunong sumunod sa batas. Iniisip nila, hindi sila tao Iniisip nila, sila ay mga angels. Di bumalik na kayo doon sa langit. Buti kung tanggapin kayo doon. Di ba? Hindi pa naman kayo mga dedo. Buhay pa kayo. So therefore, umayong kayo sa batas ng tao. Mga gago pala kayo Di ba? Dito hindi na ako magsusorry. Sorry not ba sorry? Wala. Real talk ito, mga kababayan. Mga kulto kayong KOJC. Hindi ko babanggitin yung Kingdom of hindi. Wala po No? It is a blasphemy to even use the word o the name of our Lord. Sa inyo, hindi po karapat dapat. Kaya hindi ko mabanggit. KOJC equals kulto. Kulto ni Satanas. Biruin nyo, you have the audacity to taunt the PMP. Mag-o-offer pa kayo ng 20 million kung sino man, ituro sa inyo kung sino yung gustong manghuli at mag-exterminate. Grabe Saan kayo kukuha ng 20 million? Ulitin ko, DILG, DOJ. Tinutuya kayo ng KOJC, yung kulto ni Quiboloy. Kasi wala kayong magawa. Mapipera pala. Mas powerful pala itong kulto ni Quiboloy. Di ba? Handa po silang mamatay kay Quiboloy. Di ba? Ito pa ang yabang nito si KOJC Minister Carlo Catil. Ang sabi niya, we are offering 20 million for anyone who can capture and bring in those seeking to harm. Mag-o-offer daw sila ng reward na 20 million para who can capture and bring those yung mga manghuhuli kay Quiboloy. Sino yung mga yun? Di yung mga kapulisan. Ang maganda dyan, magsumbong na lang kayo sa pulis. May maganda pa kayong magagawa. Kabibiliban pa kayo. Ito po, lantarang pang-iinsulto. Lantarang pagsuway. Lantarang pagre-rebelde ng mga kulto ni Quiboloy. Pero wala pong ginagawa ang ating mga kapulisan. Mukha silang tanga. Mukha kayong gago dyan. Pinaglalaroan lang kayo ni Digong at ni Quiboloy. Wala kayong magawa. Tanga-tanga talaga kayo. Iniinsulto kayo. Iniinsulto ang kakayahan nyo. Kumbaga sayang lang yung ipinondong intelligence funds sa inyo, DILG. Well, wala kang magawa. Sayang lang ang intelligence funds ng PMP dahil wala kayong magawa. May paswat-swat pa kayo doon sa harapan ng KOJC nila pero wala pala kayong magawa. May warrant of arrest kayo kung meron man kayong search, yung search warrant, wala pa rin. Kasi hindi nyo pala kaya. Wala kayong silbi. Nakakahiya po kayo. Hindi nyo kaya itong mga to. Mga lawless yung mga yan. They are harboring, aiding and abetting a criminal. Hindi nyo magawa? Dahil natatakot kayo sa mga lawyers nila. So, ibig pala sabihin, napakahusay ng mga lawyer ng kulto ni Quiboloy kesa sa inyo. Dahil mga oblaks kayo, hindi nyo alam ang batas. Ganon. Di ba? Human rights? Human rights, tatakot kayo. Kung kayong unang sinaktan, wala ba kayong human rights? Tulad ng unang ginawa nila, kayo ang unang sinaktan. Di po ba? Mga gunggong pala tong mga kapulisan natin, kaya yan ang napapala nyo. Iniinsulto kayo ng mga kulto ni Digong, pero kayo wala kayong magawa. Paano? Wala lang. Kasi kampi-kampi sila. Hindi kayang humuli ng big-time criminal, ng big-time drug lords. Kasi may kapit sa politiko. Takot na takot. Ganun po.
Kaya mukha tayong tanga. Pinagtatawanan lang kayong mga kapulisan, mga gunggong kayo, no? Walang silbi, mga kababayan, no? Nakakaasar eh. Piriin nyo yan? Nga hayop? O ito, mga kababayan, Davao pa rin, no? Yung kanilang martial law dyan, no? Bahala silang mag-martial law. Alam ba pinagsasabi nila? Kung sino man yung nagsasabing martial law sa Davao City, alam nyo ba pinagsasabi niya? Ha? Patunayan nyo munang may martial law sa Davao City. Yung walang talagang makikitang tao, walang naggagala. No? Shutdown ng establishment. Kasi ang martial law, they will put a specific time, stop it. Ganitong oras, walang tao sa kalsada. Ang nandyan lang ay kapulisan at militar. Wala na, sarado ng mga establishment. Kasi martial law eh. Wala naman na mag-good time eh. Walang exempted sa martial law. Maski na mayor ka pa. Kung gusto mong magbantay, di magbantay ka. City mo eh. Diba? Basta ang hari dyan sa martial law ay mga kapulisan or mga militar. Eh, hindi naman nangyayari. Yung naglabas ng video, paano naging martial law? Eh, nakapag-video ka pa sa gabi. Diba? Hindi ka naman pinauuwi. Hindi ka naman hinigpitan. O, makapagbanggit lang ng salitang martial law, okay na. Parang may alam, diba? Bubu. Tanungin mo anong meaning ng martial law, hindi niya alam. Kasi narinig ko lang naman yun eh. Nakigaya lang ako eh. O di ba? Alam na this. Ano 'yon? Tanga. O ito, yung sinasabi nilang pinagmamalaki nila na ang Davao City noong 2023 ay second safest city in Southeast Asia. Safest? Ang ganda. Ang sarap tumira sa Davao City. Makakagala ka maski na madaling araw. Yung pala hindi totoo. Kasi ito na isama natin sa isang vlog na yung spokesperson ng PRO 11, Davao Region, yung isang colonel na babae, sabi niya, karamihan sa mga krimen na nagaganap sa bayan na yan ay wina-whitewash. Imbis na ibigay, i-blatter yung totoong krimen, iniiba po. Inaayos. So therefore, baka noong 2023, yung binigay nilang datos ay puro kasinungalingan. Bakit? Sinabi nung kernel biruin nyo, everyday may krimen, may 4 na rape sa isang linggo. 4 na rape. Safe ba yun? Mga kababaihan, hindi safe. Mga batang kababaihan, hindi safe kasi may predator. Paano kayo naging safest city? Tapos nalaman pa, ilan sa mga public safety officers ng Davao City ay positive sa pinagbabawal na gamot. Di ba? On your own backyard, dyan sa City Hall ninyo, ay mga adik pala ang karamihan sa inyo. Di na kayo nahiya? Tapos naging safest city kayo? Kayo pala ang tumitira ng shabu-shabu. Di ba hindi ka panipaniwala? Kasinungalingan lang. Di ba? Kaya napaghahalata talaga itong mga Duterte magaling. Magaling magmaniubra. Kaya ako, inaantay ko yung kasong isinampa ni Trillanes kay Pulong Duterte. Hindi ba kaibigan niya yung Dennis Tan? Body-body sila. Yung Dennis Tan pala ay isang drug lords. Base sa picture yun. Base rin kay Trillanes. O ngayon, paano natin nasabing gawa-gawa, minamanipulate, wina-whitewash yung mga krimen sa Davao City? Ito, galit na galit sila dito sa general na to. Mindanews, Mindanews. Davao Police have been manipulating records to make it appear city has low crime rates, sabi ni General Torre. Mga mandarambong. Kasi bakit? Malay nyo, gawain nung leader nila. Di ba nakakahiya yan? Yung totoong krimen. Kaya naman pala mga kababayan, yung mga biktima ni Quiboloy nung pinile dyan yung kaso sa Davao City, anong ginawa ng prosecutor? Dismiss. Binaliwala. Kulang daw sa sufficient informed kasi dismiss. Bakit? Sino ba nakaupo?
Sino ang may hawak ng Davao City? Si Kibuloy. Nasa payroll sila ni Kibuloy. Kaya anong ginawa nung biktima nung 17 years old siya? Tumakbo sa DOJ. Doon nagreklamo. O nung naupo si Remulla, nakita niya, pinabuksan niya. Ano nangyari, sabi ni Remulla? Dalhin nyo dito yan. Ikaw na prosecutor sa Davao, mag-file ka ng kaso, dalhin mo dito. Kasi bakit? Kung dyan gagawin sa Davao City, ganun na ganun pa rin ang mangyayari. It will be manipulated. It will be whitewashed. Kasi nga, control ni Kibuloy at ni Digong, mga Duterte ang Davao City. Ganun sila kagago. Sila ang mataas ay above the law. Mga lawless, hindi nila kinikilala ang batas ng ating bansa, kundi may sarili silang batas. Ano yon? Digong and Kibuloy law. Ano yon? Whitewash. Kung kami ang gumawa ng mali, walang problema. Huwag nyo nang i-report yan. Kung hindi, mananagot kayo. Kung hindi, makakatikim kayo ng dagok ng, alam nyo na. Diba? Biruin nyo yun? Spiritual leader. Pero nang hahalay. Kita nyo? Sa labas, ang galing-galing magturo ng Biblia. Yung pala pagkatapos niya, yoyot-yot na siya. Tigas etits ang gago. O yan, tingnan mo. Kung wala kasalanan si Kibuloy, bakit hindi siya lumabas? Diba? Takot na takot. Diba? Ayaw niyang maperyong at dagol. Diba? O, ano pa? Mga gago pala kayong mga taga Davao City. Ha? Yayabang ninyo eh. Diba? Takbuhan nga ng kriminal yung lugar ninyo. O, huwag kayong magkaila. Bakit? Eh kasi, sabi lang ni Digong, okay lang yan. Mga inchik yan. Friends natin yan. Economic advisor ko yan. Si Michael Yang. Drug lords. Diba? Tell me who your friends are and I will tell who you are. O, si Kibuloy, wanted. Si Michael Yang, wanted. Ha? Drug lord. Si Alice Go, Chinese, wanted. Si Bantag, wanted. Eh ano si Digong? 'Di ba? Malamang ma-wanted na rin niya ng ICC. Mga kriminal. So therefore si Digong ay ano, master criminal. Master drug lords. O 'di ba mga kababayan? Kaya pala hindi niya mategi-tegi, no? Yung mga big time drug lords, eh sila pala yun. Kaya totoo po yung sabi ni Trillanes, pinatay mo lang Digong ang competition kasi gusto mong ikaw ang mag-monopolize ng distribution ng sinasabi mong pulburon. Oh, ngayon ito pang natagpuan ni General Torre. They are manipulating the records to make it appear city has low crime rates. Mga mandarambong. Tapos bibigyan ng award ng international body. Hindi man lang nag-research ang international body. Sinong niloloko ninyo? Diba? O, ito po. Sabi dito. One of the reasons behind the frequent change of leadership in Davao City Police Office. Ayan na. And the relief of the 19 station commanders last month. Kita nyo? Diba? Paulit-ulit yan. Was, ito. The manipulation of crime statistics to create a misleading impression of low crime rates in the city. According to Brigadier General Nicolas Torres III, Police Regional Office, Davao Region, PRO 11 Director. O, yari kayo. Tapos, ang ginagawa kay General Torre, ano po nila? Kinakarakter assassination nila. Pero na-discover po kayo. Huwag na kayong bumalik. Yung character assassinations ninyo, hindi mangyayari yan. Kasi alam naman na kayo ay mga mandarambong. Mga, gahaman sa kapangyarihan. O, ito, may proof siya ha. O, as a proof, Torres showed reports who visited his office at Camp Quintin Merecido here on Wednesday evening with blue blatter books that were retrieved from Police Station 10. Ay, ito na. Or Kalinan Police Station during a routine blatter validation that was conducted after he assumed office as the regional police chief. The blue books with hardbound covers contain handwritten entries of reported daily crimes,
since June 2nd, 2023, the date of its issue. Torre said that multiple entries in the Blue Books were either inaccurately classified as crimes or were marked as for record only, indicating that they were entered in the book solely for documentation and will not be reported as actual crimes. Tignan ninyo! Ganon sila kagago. Wala, baliwala yan. May nag-report ng ako po ay na-rape. Ay, hindi ka na-rape. Okay lang yan. Huwag ka na ha. Baka, wag mo nang i-report yan. Baka ano pang mangyari sa'yo, sa pamilya mo. I-document lang natin, tapos na yun. Ganon! Ako po ay binugbog dito. Ay, wag na. Sino ba nang bugbog sa'yo? Ay, kailangan ng pamilya yan. Wag na. Ariglo na lang. Ganon! Manipulation! Yan ang literal na half-truth. Torre added that the blatter validation, a regular mechanism employed by the Philippine National Police to verify reported cases, was conducted by subordinates that he brought to Davao with him from his previous deployment in Metro Manila to prevent any potential cover-up. Correct. Kaya yan sila nagtatakpanan ang mga yan. Alam na. Baka naman tumanggap ng envelope. Di ba? General Torre, tanungin mo sila. I-lifestyle check mo sila. Di ba? Masisisi nyo ba ako kung mag-isip ako na hindi sasabihin ang totoo? Na hindi nila sasabihin ang totoo? Tama naman. Ulitin natin. Masisisi nyo ba ako kung mag-isip ako na hindi nila sasabihin ang totoo? Correct. Torres said he does not intend to destroy the community where he works but noted that the numbers being reported were incorrect. Paano ngayon yan? Pasusubalian ng kanilang napakasipag, napakagaling, at kupal na mayor ng Davao City. Sinabi kong magaling at masipag, pero kupal. Di ba, RN 2 cents? As if the previous low crime rates issued by the DCPO were not factual, the police official said, hindi talaga. As he flipped through the pages of the book, reading aloud some of its handwritten entries. Ayan. He said that one incident dated March 4, 2024 reported as a lost item when it should have been theft. Ay! Dapat pag nanakaw, yung sinabi lang nawala. Ayun, RN 2 cents, ang galing. Nagka-idea na. Pag sinabing nag-report ka, may magnanakaw po dito, ninakawang kami. Ang sasabihin ng polis, hindi, nawala lang yan. Pag sinabing nag-report ka ng rape, ay hindi, nabunggo lang ang dede niyan. Ay, ganon. Hindi, nahimas ka lang. Sige, uwi ka na. Diba, mga gago? You will not report this. You will not put it in the records of crime statistics because it is a lost item. But when you read, believed to be stolen inside Beer Plaza near Jollibee Kalinan, despite diligent efforts to locate and could no longer be found. But it is clear, believed to be stolen, but that cannot be recorded. His station is still peaceful. Manipulation. Ayan po ang ginawa dito. Ang dami po, ang haba po nito Nag-cite na lang po si General Torre nung mga nandun sa Blue Book na mga reported na mali-mali. Yung mga nandito po, kinekwento na lang dito kung ano po yung mga ano. Ito, sa dulo na lang. Ang bottom line, hindi tama ang numero na pinagre-report ng ating mga station commanders na pinapapalitan ko. And because of that, hindi magiging tama ang programa na ma-implement natin. Correct! Di ba? Kaya, ano naman, si Baste, panay ang depensa. Di ba? Ayan, sige, tama yan. I'm with you, General Torre. Ito pa sabi niya, ang palaging sinasabi ko sa kanila, ang sistema ko ngayon, kung hindi ninyo kayang solvin ang problema at nakarating sa akin, sosolving ko yan. At kung masolve ko yan, tatanggalin ko kayo kasi wala kayong pakinabang. Ay, ang galing! Dapat ganun, General Torre. No? Hindi masolve ni Abalos yung problema sa mga wanted na high profile, solve mo. Palitan mo siya. Tama, mali. Di ba? Pag na-solve mo to, nahuli mo si Kibuloy, si Alice Gu, palitan mo si Abalos. Walang kwenta. Hindi marunong. Pasensya naman. Eto pa. Sa balita naman ng
Newsline Philippines nung July 27 pa ito, ha? Torre orders re-investigation of cold cases in Davao City. Oy, sige, yan. Nagbigay din siya dito ng mga example. Ayan, ang tagal-tagal na. Ha? We need to get to the bottom of these cases. We must resolve the mysteries because they involve lives. Correct. Oh, nagbigay na po siya ng mga example dito, ha. Hindi ko na po babasahin kasi medyo graphic po. Okay? So, ang gusto niya, isolve ang cold cases, ayusin ang pagre-report ng mga krimen. Huwag manipulahin. Ang gagaling kasi magmanipula. Bakit? Baka tinatakot ang mga pulis. Takot na takot yung mga pulis, yung mga station commanders at mga pulis. Ha? Di kaya nabiyayaan ng sobre. Ganon. O ano sa tingin ninyo, mga kababayan? Kung nabiyayaan sila ng mga sobre. Di ba? Alam na this. So therefore, maniniwala pa ba kayo na ang Davao City ay safest city? Gawa-gawa lang! Huling-huli! Tapos sisigaw ng kung ano-ano, pinagmumura ni pati yung inilagay ni Torre na si Maranan dun sa lugar nila. Oh, galit na galit siya. Sabi niya, magtrabaho ka. Oo, magtatrabaho ako. Titingnan ko ang kagaguhan mo. Di ba? Oh, halatang-halata mga kababayan eh. Di ba? Yung lugar nila, takbuhan ng mga kriminal. O kaya nga sabi ko sa inyo, kung itong si Roque, alam niyang nakakatunog na tagilid siya, tatawag na yan kay Kibuloy. May lifeline yan. Sasabihin niya, can I dial a friend? Alam niyo yung larong yon? Who wants to be a millionaire? Di ba may mga lifeline? Call a friend. Okay, you can call a friend. Ayan, dial. Who do you want to call? Apollo Kibuloy. Sabihin niya, Pastor, may kwarto pa ba dyan? Sama nyo na yung mga pulis. Marami po, di ba? Sabi ni Kibuloy, meron daw siyang mansion sa heaven eh. O dun. Sa heaven ni Satanas. Ay, nako, mga kababayan. Mga animal. Kaya hindi aasenso ang Pilipinas kasi meron kang DILG na walang silbi. May DOJ na walang silbi. Ayan. Ha? Ito, tingnan nyo tong code card na yan, oh. Nakita natin, oh. Yan, oh. Sabi dito, oh. At yung isa, sanitize. Tama, whitewashing. Pinalinis para magmukhang mas konti ang crime report. Sino ang nagpalinis? Sino ang nagpalinis? Biro niya, no? Sa Kalinan Police Precinct. Ha? Pinalinis, pinasanitize para baka na naman nanghihingi na naman yung Southeast Asian Safest City Organization o baka maging number 1 na ang Davao kasi sanitize, di ba? Galing! Ang gagaling ninyo. Yeah. Very good. Very good. Very good. Ay, naku po. Diyos mio. Ay, ewan ko mga kababayan, ang gagaling ninyo. Thank you. Bigyan natin sila ng isang kahon ni green chicken. Diba, Baste Duterte? Ang gagaling mo, imo. Buwakang ina mo. Oh, alis tayo dyan sa Davao. O yung magiging customer doon sa Airbnb ni Kibuloy. O, eto, tingnan ninyo. Nagngangaw na naman siya, mga kababayan. Ha? Nagngangaw na naman ang kupal na ito. O, ito na naman ang sabi niya. Hindi sila maalis-alis sa pulburon. O, sabi nito, nag-iingganyo na po siya na kayo ay mag-aklas na. Ha? Mag-aklas, nag-i-invite na siya. Mababasa natin ito sa dulo. Ha? Ngayon, what we have, FPRRD saying he saw evidence that PBBM is a user. Oh, talaga? Anong evidence na si PBBM ay user? Yung video ninyo? Yon? Gago ka, Roque.
Boldyakin muna natin every statement dito Gago ka, Roque. Sinungaling ka. Pati yung amo mong si Digong sinungaling kung sinabi niya yan sa'yo. Bakit? Naaalala ko pa yung statement doon sa isang press conference niya mismo. Tinanong siya, nakita nyo na po ba yung video ng Pangulo ng nag-a-addict? Sabi niya, anong video? Yung pong sumising hot ng pulburon? Wala yan. Wala yan. Kung meron yan, lumabas na nung eleksyon. O tingnan mo nga, Roque. Saka kung matagal na yun sana binakbakan ulit ni Duterte. Ay, nakita ko na yung video. Wala Kailan niya lang sinabi? Nung nakita yung peke ninyong video. Gago! Dapat talaga hulihin ka na ng MBI. Magpaliwanag ka kasi pinangangalandakan mo na authentic. Ito, sasabihin niya dito, mga kababayan. Si Agent Morales daw saying that a confidential informant gave info that PBBM is a user. Nasaan? Di sana tinanong nyo si Maricel Soriano. Bakit iba tanong nyo kay Maricel Soriano? Why did you shielded her? Diba? Nandun na si Maricel Soriano kasi siya nakapangalan doon sa sinasabi nyong report ni yung pre-operational report Tapos hindi maibigay ni Morales yung confidential informant? Ano lang sabi ni Maricel Soriano? Sinisiraan siya ng dati niyang mga kasambahay. Tapos gagamitin mo yon? Ni wala ngang resulta si Bato doon, hindi nila napatunayan. Tapos ikaw, naniniwala ka? Gusto mo maniwala kami sa'yo? Gago! Nikki Coseteng. Si Nikki Coseteng, nakita ko yung video, that is during the election period. Bakit nung nakita mo na sinabi yan ni Nikki Coseteng, hindi ka bumitaw sa unit team? Gago! Di ba tapos gagamitin mo si Miss Nikki Coseteng? Malay mo, isa lang yan na paninira kay PBBM during election. Di ba? Di sana, yung pinalabas na yan na video ni Miss Nikki Coseteng ay naniwala ang sambayan ng Pilipino. Hindi nanalo si PBBM. Oo. Sinong bobo? Naturingan kang abogado, akala ko ba ang mga abogado magagaling? Hindi. It is just a simple use of your common sense. Hinayupak. Diba, tandaan ninyo, kailan nagbitaw si Nikki Coseteng ng ganong video, yung lumabas? Diba, bakit wala pa rin nangyari? Kasi, it is just a word. Yung ano niya lang, it's my word against your word. Ano yun? Asan ang pinaka-pure evidence mo? Wala. Tapos gusto ni Roque, maniwala tayo sa kanya, sumama tayo sa revolusyon na gagawin nila. Bubo! It is widely known that PBBM is a user. Nasaan? Nasaan? Nagpa-drug test ang Pangulo. Paano yung nasabing user? The drug testing itself says negative. Binerify nung mga, kung ano yung sa Medical City o whatever, St. Luke's, yung mga nag-drug test. Pero ayaw nyo pa rin paniwalaan Kasi you want to destroy the character of the President, pero walang naniniwala sa inyo. Dapat kayo talaga ang damputin ng mga kapulisan. Eto pa, isa-isahin natin. A pulboronic video authenticated by Deepware. Gago! Yung Deepware na yan, isinama natin sa isang vlog natin yung video courtesy of Chris Ulo. Kung gusto nyo, puntahan nyo yung YouTube channel ni Chris Ulo. Ako po yung nagpaalam kay Chris. Pumayag naman siya, kaya hindi niya nga ako kinaka-copyright. Mismo, actual evidence. Live. Pinakita ni Chris Ulo yung application na sinasabi ni Harry Roque na Deepware. Anong sabi ni Roque dito? A pulboronic video authenticated. Yung pala yung sinasabi niya na authenticated yung video dun sa Canada na sinasabi niya. Yung palang nag-authenticate, Deepware. Ano yung lumabas doon sa video ni Chris Ulo? Deepware ang pinag-uusapan natin dito. Na yung app. Suspicious. Nasaan doon? Hindi nyo nga mapakita Hindi nyo mapakita sa pamamagitan ng live ninyo, yung talagang ginagawa nyo, tinitesting ninyo, na hindi nyo mapakita na yun na ito authenticated. Wala Wala kayong ebidensya. It's just a word. Talsiklaway lang. Pero kami, may pinakita ako sa inyo, yung deep fake,
Ano ba yun? Yung app na ginamit ko sa iOS. 10 frame doon ay peke. 87% fake. Tapos ikaw, gumamit ka ng the same deepware na ginamit ng mga kapwa ko vlogger na pro-admin, tapos sasabihin mo authenticated, hindi nyo pala pinaforensic. Ang ginamit nyong forensic evidence is deepware. Ang sabi ng deepware sa amin, mas kinabalik-balikan nyo yung video ni Chris Ulo, suspicious. Tapos ikaw naging authentic. Come on. Motherfucker ka pala. Tapos sasabihin niya pa, with close resemblance, you are not even sure, you are not even 100% that is President Marcos Jr. is sniffing a powdery white substance. Di ba? Wala kayong credibility. And now you are calling for a revolution. You are calling to oust the president, the legitimate president of the country. Who are you? Di ba? Tapos may nilabas na naman kayo, itong sinasabi niyang Kati Binag, yung ginamit ni Jutang Ina dyan sa LA, saka na natin yan buboljakin mga kababayan. Binaran na po kayo dyan, lalong-lalo na si Mike Cervera. Panurin nyo po yung video, yung latest vlog ni Mike Cervera dyan. Walang credibility. Di sana kung alam nyo naman palang binigyan siya ng white substance ni Ninang Lisa, nag-report na kayo sa pulis. Ginawa nyo, kinuha yung evidence, ito binigay nung First Lady sa akin, Ito binigay ni FL Lisa sa akin, Ito binigay ni Lisa Araneta Marcos, Ano nyo siya? Hulihin nyo kasi drug dealer, Gusto niya hiting ko? Bakit ngayon lang lalabas? Di ba, mga kababayan? Come on, Roque. Halatang-halata naman kayo na destabilization plot pa. Ano pang sabi niya? Ano pang gusto nyo? Kilos na tayo. Ano ang gusto namin? Anong gusto ko? Why don't you hit yourself with an axe? Hit your head with an axe. Ikaw na lang ang gumawa, wag ako. Kasi praning ka No? Halatang-halatang kayo ay disgruntled. You are bitter because hindi ka makabawi. Hindi kayo makabawi sa presidente at sa first lady. Nung tinanggal yung mga kapit ninyo, kasi huling-huli naman na pang self-interest lang kayo, ang ginagawa nyo, you are destroying the credibility of our first couple and the first family and the legitimate government of beloved President Bongbong Marcos Jr. Kilos na tayo. Kayo dyan, mga kapulisan, anong gustong pagawa ni Roque? Makukonsider ba yan na yung anong tawag doon? RN2 Sense, help me. 'Di ba? Pang-eengganyo ng pag-aaklas, pagpapatalsik, panggugulo. 'Di ba? Wala nga kumakampi sa inyong mga progressive group kasi they believe you are a liar. You are lying. Uulitin ko yung sinabi ni Bato. Harry Roque, buwakang ina mo. You are a liar. Wala kayong napatunayan dito. Si Digong, sinungaling. Ginawa mong sinungaling si Digong. Si Morales, sinungaling. Ewan ko lang kay Nikki Cosseteng, wala akong pakialam dyan. Kasi kung may problema si Nikki Cosseteng, nag-file na rin siya. Hindi siya kumikilos Diba? Kasi alam niya, hindi matibay ebidensya niya kasi bunganga lang niya. Diba? Yung deepware software, basag ka. Mga kababayan, panoorin nyo yung ginawang 2 video ni Chris Ulo. Nandun din po yan sa vlog ko. Talagang binibigay ng deepware, hindi po authentic. Ang binibigay ng deepware is suspicious. Suspicious. Hindi man lang pumalo ng konti sa authentic yung arrow. Nandun po siya sa mismong malinaw na suspicious. Paano mo sasabing authentic? Authentic suspicious. Ganun po. 'Di ba? Tapos gumamit na naman kayo ng isang babae na siguro gusto lang magpasikat ng hinayupak. 'Di ba, Roque? Wala nang maisog ninyo Ang iginigiit nyo na lang ngayon talaga, naghahanap kayo ng mga tao, ng mga naghahanap ng kasikatan. 'Di ba? At ang ginagamit nyo, yung luka-luka dyan sa LA na ang daming kaso.
dapat ikaw, Roque, maimbestigahan ka na rin eh. No? Yung pong grupo, nananawagan tayo, ako susuportahan ko yan. Susuportahan ko lahat ng movement ninyo. Sara impeach, susuportahan ko yan. Madisbar si Harry Roque, susuportahan ko yan. Madisbar si Glenn Chong, susuportahan ko yan. No? Hulihin at Enico, si Kibuloy, si Bantag, si Alice Gu, at lahat ng kriminal, susuportahan ko po yan. No? ICC, Interpol, susuportahan ko po yan. Basta, nasa tamang proseso at naaayon sa batas. Itong si Roque, he should be placed, she should be put in a proper place because this is too much. Ano pa gusto nyo? Kilos na tayo. Di kumilos kayo. Bakit hindi mo simulan, Roque? Sa Lunes, pumunta ka na sa EDSA. Ilan lang ang pumunta sa EDSA nyo noon? Si Morales, saka yung ilang mga videographer niya. Habang sila, mga kababayan, yung mga maisog rally nila, yung sinasabi ni Angeles na, Mr. President, kung pinakikinggan mo kami, gutom na kami. Baka sabi niya, gumagano na yung mga bulati sa tiyan ni Angeles. Naghihirap na kami. Pero nung tinaas niya yung kamay niya, may Apple Watch, may cellphone. Di ba? Ano ang dapat ibigay sa mga kupal na ito? Oh, pasok! Oh, mga bugok kayo. Sabi niya, once again, Lola Carclea. Again, sigawan mo. Oh, mga baboy kayo. Di ba? Ano, Roque? Didimanda mo ako, putang ina mo. O, del minumura kita. Nasabihan kong sinungaling ka. Totoo naman. Sinasabihan mo pang nakita ng Pangulo mo. Na si Digong, na ang Pangulo namin ay isang manggagamit. Wala nga siyang sinabi dun eh. Yung nakita niyang ebidensya ay yung ginawa ninyo. Na deepfake. Itong sabi ng NBI, ng police, deepfake. O ano pang ginagawa niyo NBI Sabi ni Harry Roque, authenticated daw. Patawag niyo siya. Ipalabas ninyo yung authenticated niya. Bakit hindi nyo magawa? Takot kayo? Yan pinangangalandakan niya Authenticated yung Polboronic video by Deepware. Tanga ang putang ina. Akala ko naman gumamit talaga sila ng forensic science. Yung digital forensic. Ang ginamit lang pala na software ay libre pa. Hindi pa kayo nagbayad, mga animal kayo. Libre lang yan yung Deepware na yan. Yan po, mga kababayan, may tumatawag na naman So, biruin nyo, akala ko naman pina-digital forensic, talagang gumamit ng professional. Yung pala ang ginamit, huling-huli na naman si Roque. Sa kasinungalingan niya talaga. Ang ginamit, yung freebie na app, Deepware, yun lang ang pang-authenticate ninyo. Akala ko ba marami kayong pera? Mga putang ina ninyo. Diba? Huling-huli Kaya pala wala siyang maipakitang papel na galing sa mga professionals na mga digital forensic analyst, gumamit lang pala ng libreng app sa cellphone, Deepware, na siyang ginamit din naming mga vlogger. Banggitin ko na, kilala natin to, si Chris Ulo. Siya yun. Isinama ko yung video niya dun sa vlog ko. Pareho lang. Anong pinagkaiba ng Deepware app mo, Roque, sa Deepware app ni Chris Ulo? Diba? Baka yung Deepware mo, galing dyan sa puwet mo. Wala nga kayong ipinakita, mga kababayan Hindi nga nila actual na pinakita sa cellphone nila, mga kababayan tayo pinakita natin yung actual sila wala. Kaya pala si Roque, walang maipakitang papel. Ito yung authenticated, pina-digital forensic namin, mga expert talaga na ito pala ay, ang nandyan sa video na yan ay si Pangulong Bongbong Marcos. Wala! Sinungaling! Wala pala kayo Pinagmamalaki mo, authenticated yung Polboronic video na siya ring nakita nung amo mong si PRRD? Si Digong? Galing lang pala sa libreng app, sa mobile. Akala ko nagbayad naman kayo. Wala pong bayad yung Deepware kasi na-download ko dito sa aking laptop. Tapos tinesting ko po, talagang suspicious. Tapos sasabihin ni Roque,
authentic. Kupal, sinungaling, tapos magyayaya kayo, ha? Sinasabi nyo na ano pang gusto nyo? Kilos na tayo? Walang maniniwala sa inyo. Dahil alam po ng tao, mga kababayan, na kayo ay mga disgruntled, bitter, nakakampi dati ng administrasyon. Nung natanggal yung mga kapit ninyo, no? Ayon. Ang laki ba naman ng donation ni Roque kay Tamilmil eh? 36 million. Ngayon, wala na ang Pogo. Paano na yan? Nagtitinda na lang po sila nung parang Jollibee meal. Kung makita ko, ayan o, tingnan ninyo. Maisog meal daw, ulul. Walang bibili niyan, kayo-kayo lang. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.